Okay, so share ko sa inyo ngayon kung paano ko ba ikinabit ang ganitong ilaw dito sa ating headlight ng Smash. Nasa inyo na lang kung gagayahin nyo or at least makakuha kayo ng idea. Una is ganito lang ang ginawa ko dito sa may connector sa may headlight natin. Nangihinayang kasi akong putulin yung sa stock kaya ganito lang ang ginawa ko. Kung kayo ang gagawa, diskarte nyo na lang din yan. Makakabili naman kayo ng katulad dito sa stock na isasalpak nyo na lang. Sa akin kasi meron ako nitong maliliit na pin kaya hindi na ako bumili. Ito na lang ang ginamit ko. Sa mga nagtatanong naman kung anong diskarte ko dito para hindi sumayad sa panel board, hindi ko ina-advise na gayahin nyo kaya kung may iba kayong diskarte mas mainam. Kasi kung mapapansin nyo dito medyo magulo siya tingnan. Bili na lang kayo ng connector na may rubber insulator kasi sa akin diskartehan ko lang. Pinalamanan ko pa nga dito ng electrical tape. Bali ganito ang mga connector niya. So yung dalawa sa baba nakabaliko tapos yung nasa taas naman is diretso lang. Ganito ang ginawa ko sa pin ng ilaw natin para hindi siya tumama sa panel board. Binend ko sila pababa, diniskartehan ko na lang para hindi sila magtama. Again kung may nakita kayo or naisip kayong mas magandang diskarte, gawin nyo. Kung gagayahin nyo naman, ingatan nyo lang, gamit lang kayo ng plier, then i-bend nyo ng paunti-unti. Noong tinanggal ko kasi itong screw, so merong tatlong wire dyan na kumukonect sa ating ilaw at saka dito sa mahabang part na to. Bala ko sanang putulin na lang yon para doon ko na lang i-connect ang mga linya natin. Yun nga lang, baka kung ano pang meron dito sa mahabang part na to, baka meron pang mga components dito, baka mag-malfunction pa or masira yung ilaw. Hindi ko pa nagagamit or nare-review yung ilaw, sira na. So hindi ko na lang ginawa. Try nyo na lang din, pag okay, edi mas maganda. Ang diskarte ko naman dito para maikabit natin sa pinaka-headlight natin is ganito lang. Yung nakakabit sa motor ko is yung stock yun, kaya nga may crack yung lens niya. So ang gagawin nyo lang is tatanggalin nyo itong nakaangat na part na to. Ang ginawa ko para matanggal to is gumamit lang ako ng mini hand drill. So ang ginawa ko, binutas-butas ko lang dito, paikot yan. Then meron na ring maliit na circular, so itong mini hand drill na binili natin, so ginamit ko rin yun para matanggal talaga siya. Tapos adjust nyo na lang din ang butas, medyo lakihan nyo. May bala na rin kayong pwedeng gamitin doon. Tapos hanap na lang din kayong tatlong maliit na tornilyo or screw. Itong ginamit ko is kasama to sa binili kong bolts para sa laptop. Hanap na lang kayo ng mga lumang electronics appliances nyo na hindi ginagamit. Tapos kunin nyo na lang yung mga maliliit na screw doon. So pwede na yun. Naglagay na rin ako nitong washer pero kahit hindi na kasi hindi naman siya lulusot. Tapos saka nyo to butasan. Bali tatlo lang ang bubutasan nyo dito. So isentro nyo na lang. Bali ganito ang kakalabasan niya. Bali yung isa nasa taas tapos yung dalawa nasa baba. Huwag nyo na lang masyadong lakihan ng butas. Sa pagbutas pwede kayong gumamit ng hand drill or painitan nyo yung maliit na alambre or di kaya pin or karayom. Tapos magiging ganito na ang itsura niya. Pero kung ayaw nyong mapagod at mag-convert, so ito na lang ang bilhin nyo. Plug and play na to. Wala na kayong gagawin kundi isasalpak nyo na lang. Nasa showcase ko ang murang brand dito. Check nyo na lang. Mag-upload na lang din ako ng sample para dito. Kaya dapat nakafollow ka. Abangan nyo na lang. Bye!